Okay na yan? Yan, ito yung kanto ng Mamaintong. Dapat may tarpaulin sila dito. Muli po naming binalikan ang Mamaintong's Recreational Hub dito sa Kilometer 89, Marilake, Santa Maria, Laguna. Malamig at foggy pa rin ang campsite na ito at napakasarap pa rin mag-camping katulad pa rin ng dati. Kasama ang ibang mga campers na content creators din. Ito ay way ng kanilang pasasalamat sa amin, pero kung tutuusin, kami ay higit na nagpapasalamat sa mainit na pagtanggap ng kanilang campsite. Nangahay tayo, itong mga kahoy natin dito ay medyo basa. Bibilad muna natin. Bilad muna natin. Okay na? Ano pa? Wala pa po eh. Ito ko naman nila Ate Jo. Saan mo?
bagong improvement nila dito ay yung ginagawang poso, deep well, deep well, hindi pa tapos. So kung kayo ay pupunta, maganda rin mag-pitch dun sa taas dahil wala ka masyado kapitbahay. Tapos na-develop na rin nila yung picture area doon. Pwede ka magpa-picture, tanaw na tanaw yung kabundukan. Dito, kung maaga ka, mas mauna ka, ito yung ideal talaga dito na pagtayuan ng tent dahil maganda ang galawan mo. Ang mga improvement sa Mama Intongs ay may karagdagang 2 CR at washing area sa lower part ng campsite. May bagong photo area na rin ito na overlooking at may infinity design. Sa bandang harapan naman, meron na ring lovers padlock fence area. At nagawa na rin ang kanilang guest receiving area. At ongoing ang construction ng kanilang deep well para sa kanilang water system. Higit sa lahat, 200 pa rin ang kanilang entrance overnight camping dito. Kaya naman ang final grade ng Mama Intongs Recreational Hub ay 97%. Ito ay highly recommended natin sa mga campers. Kung raw campsite ang hanap nyo, pasyalan nyo po ang campsite na ito. Ang question namin is, ano yung moral lesson na natutunan nyo sa camping nyo or sa vlogging nyo? Moral lesson. Sa akin po kasi, ang pinaka word na gusto kong i-describe sa pagka-camping namin is yung patient. So, siyempre pagka mag-set up ka, magbabiyahe ka, kailangan mo ng pasensya sa biyahe, sa pagsiset up. So, meron din naman siyang sariling version niya. Ano sa'yo? Para sa akin kasi, ang mong iyakan? Ay, wala. Ang essence kasi ng camping ang essence ng camping talaga is makapag-relax. So, happiness. Makapag-relax, tsaka makapag-enjoy po. So, joy. Camp with joy. Yun nga po, happiness. So, dapat kahit madami tayong na-experience sa camp, ng mga, syempre, ang hirap po mag-set up, and then, yung mga pinupuntahan natin, na-accident, kasi isang beses na-accident na kami. Tapos, ang hirap po ng daan, nasisent lang kami. Pero pagdating po sa campsite, yun mo po. Makikita mo talaga na yung happiness po na nagka-camp. Okay. Yung moral lesson is, siguro, since bonding naming mag-asawa, yung camping, doon namin napapakita yung sarili namin, more time sa sarili, nakikilala namin, not just hindi namin kilala yung isa't isa, but mas lalo pa namin nakikilala yung isa't isa, na kapag like this one, sa panahon ng ulan or bagyo na nakakamping kami, nagpapanik ako but merong isa sa amin na always focus, alam na yung gagawin, and ako din na bilang wife niya, no, nakasama niya, lagi ka dapat sumusunod or tumutulong or sumusuporta para ma-resolve nyo or malagpasan nyo yung rain or bagyo na nararanasan sa camping. Siguro yon. Sa akin naman, syempre, kagaya nyo, nag-motocamp, dito na tayo nagkita-kita. Di po ba? So, meet and greet na rin natin to. Tapos, mga sharing of ideas na rin sa pag-motocamp. Syempre, dito rin naman din tayo kumuha ng mga idea. Para na sa ganun, may apply din natin. So, lesson siguro rito yung camaraderie. Kasi syempre, pagka meron tayong camaraderie, lahat tayo nagkakaroon ng chance na sama-sama. Then, kamusta? Dahil hindi naman tayo magkakilala actually, di po ba? So, napakaganda nga nung ginawa ng owner ng campsite na Mama Intong, si Sir Billy. Shoutout nga pala, sir. Thank you very much po at pinag-upload nyo kami lahat ngayon dito. And then, napakasaya nung ating naging banding po, ma'am. Di po ba? Sana kung ma-extend ba, another 2 days or 1 day, di ba? Para na sa ganun talaga maging masaya sana. And then, sana hindi lang dito matatapos yung ating banding. Di ba? Sana masundan pa to. And then, dumami pa tayo mga nagmo-motocamping na magkakasama. Rain or shine. Yes. Di ba? So, yun lang po. Siguro po sa camping,
parang preparedness, yung expectations mo kapag pupunta ka ng camping. Dun sa preparation siguro kung dapat mas maganda kung i-check mo yung weather, mag-research ka. Kasi usually kami, pagka nagpupunta kami ng mga campsite, nanonood talaga kami ng mga nagbablog para alam namin yung road condition, alam namin yung mga pwede namin What to expect. Tsaka syempre, kung magkano yung rates, kung may mga iba pa bang charges, para din yung handa yung aming bulsa. Ano pa ba? Tapos, syempre, may mga campsites kasi na parang hindi sila masyadong nag-limit sa tao. So, may possibilities na maka-encounter ka talaga ng mga maingay, mga nagpapatugtog. So, lagi kaming expect the worst para pagkadating namin sa campsite, alam namin na parang hindi kami ganun ka madi-disappoint na ay may napapatugtog, ay may maingay. So pagka ang scenario is walang nagpapatugtog, so parang mas kami, mas calm kami, kumbaga mas magandang experience para sa amin, lalong-lalo na sa pag-vlog. Syempre, tayo mga nag-vlog ayaw naman natin siya sobrang ingay, may mga nagpapatugtog, ganyan. So ayun, tsaka ano pa ba? Siguro pagka about sa preparation pa rin to, no? So kasi ako normally, kunyari ang camp namin is Sabado. Monday pa lang nagpapak na ako. Nagpapak na ako ng hindi po kasi may pasok ako, although work from home naman ako, pero kasi pagka yung araw na ng camping, ayoko na yung may iniisip na, ay wala pang ganito, ay wala pang ganyan. So, ganun, preparedness talaga is the key, tsaka expect the worst, and syempre ang pinaka dapat alam mo when it comes to camping is yung leave no trace. So gawin mo kung ano yung gusto mong gawin sa'yo, so maging maging tahimik or maging disiplinado ka na camper para peaceful tayo. Yes. Ayun lang. Pangalagaan yung nature talaga, tsaka i-appreciate mo yung ginawa ni God para sa atin. Kasi siya parang kung tutuusin, mayaman tayo. Mayaman tayo sa nature, sa blessing. Kasi hindi lahat ng bansa or hindi lahat ng city, hindi lahat ng lugar merong ganito. So dapat ma-appreciate mo kahit yung simple things lang sa buhay. Ayun. Diba? So ganun din sa akin. Bali, tama naman siya. Napakaganda ng nature. Lang natin. Pangalagaan lagi. Then pag nagka-camp tayo, kung ano dinatnan natin, ganun din ang pag-alis natin dapat malinis. Then sana sa mga nahihilig sa ganito i-share nila sa ibang tao na napakaganda ng mundo. Shout out kay JC Nogit ng Mayamot National High School. At syempre kay Moto Butsog Vlog. Ganon din kay Biyahe ni Waki na nagbiyahe na talaga. At si Makoy Palagboy TV. Kaya naman, Let's get closer to nature. Let's camp! Number 2. Ay, may number. Number 1. Airbed? Ang number 7. Hindi na ako Sa atin ay. Number 1. kita dito. Kung anong gusto mo, ito yung mga... Kaabang-abang. Di na ako bibili ng hamo. Ay, yun. Wow. Number 1. Salamat po. 3. Kulay ng helmet, Mami Grace. Oo nga Number 1 po. Wow. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like it.